Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. So ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinik. So mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayon dahil hindi naman po pumalya yung ating analysis tungkol po sa mga balak na filean ng impeachment ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan po ninyo, nag-vlog po ako tungkol sa binabalak nilang rally this coming January 31, 2026 na kung saan kinabibilangan ito ng mga unified Maka-Duterte group di umano. Pero ang katotohanan dyan, galing lang po ang mga grupo na yan sa isang malaking grupo na inorganisa para suportahan na pabalikin si Rodrigo Roa Duterte at gawing Pangulo si Sara Duterte sa 2028. Pero ang nakakatuwa, bistado ang kanilang mga galawan. Kasi nga, ang hindi nila alam na sa kampo nila may mga magtatraidor din. So, ngayong araw, ibinalita po na isa di umanong representante ang sumusuporta, no? Galing po ito sa isang party list. I-discuss po natin yan mamaya. At kilalanin natin kung sino po at ano po ang balak, no? At dahilan na maaari nating i-connect bakit naglakas loob itong party list representative na ito na magsampa ng kasong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ko nga sa inyo noon, on or before January 1 or January 31 rather, ay magsasampa sila ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, itong representante na ito, ang pangalan niya ay si Jet Nisay, no? Ewan ko lang kung ano ang mararamdaman niya kapag marinig niya lahat ng mga komentary tungkol sa kanya. So siya po ang nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, no? So sa mga kababayan po natin diyan, ito po siya ay representante ng Pusong Pinoy Party List. Sa mga bumoto sa Pusong Pinoy Party List, ito po ang ginawa ng inyong representante. Sa bagay, karapatan niya naman yan. So, wala tayong magagawa. Pero, it's normal for us to comment. Right? Okay. So, itong Pusong Pinoy Party List representative na ito, na si Journey Jet Nisay, sa matinding legal na usapin, kaugnay ng mga aligasyon ng korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito siya lumabas? Tahimik ito no? Tahimik itong representante na ito Pero, take note, sa patuloy na pagdidiscuss natin, malalaman ninyo kung sino po ito siya. Itong si representante ni Sai, Jet, isa ito sa mga 8 mambabatas na kung saan ay inakusahang nagsisilbi bilang kontraktor. Pero, siya pa ang nagsampa ng kaso laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga direktang opisyal na may-ari may direktang kontrol sa mga construction firm na tumatanggap ng mga kontrata mula po sa gobyerno habang sila ay nasa posisyon. So sana mag-gets na ninyo Isa pala itong si Jet Nisay na ito, ayon po sa balita, sa 8 kongresista or 8 kontraktor
na inakusahang nagsisilbi bilang opisyal na may-ari o may direktang kontrol sa mga tumatanggap ng kontrata mula sa gobyerno habang sila po ay nasa posisyon. So ayon po sa ulat, itong si Nisay ang nakatalang may-ari at general manager ng JVN Construction and Trading. Ang kumpanyang ito, mga kamunting tinig, ay nakakuha umano ng mahigit 73 milyong halaga ng mga proyekto sa pagitan ng 2021 at 2022. So, noong huling bahagi ng 2025, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI at DPWH sa Office of the President or Ombudsman rather ang pagsampa ng mga sumusunod na kaso laban po sa kanya. Inirekomenda na pala ng Independent Commission for Infrastructure ito eh. So alam nyo kung ano yung mga kasong inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na isampa laban kay Jet Nisay na siya pong nagsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo? Pandarambong. Plunder yan. Graft and corruptions, direct bribery, paglabag sa Constitution, particular po sa Article 6, Section 14 ng 1987 Constitution na kung saan nagbabawal sa mga miyembro ng Kongreso na magkaroon ng pinansyal na interes sa anumang kontrata sa gobyerno habang sila po ay nanunungkulan. At itong sinisay na ito noong Enero 2026, na balita na humiling sinisay at iba pang sangkot na mga mambabatas sa Court of Appeals ng isang gag order upang pigilan ang media tulad po ng bilyonaryo sa paglathala ng mga opisyal o sensitibong detalye tungkol po sa assets freeze order laban po sa kanila. Aba, grabe ha. So nakatakdang simulan ang mga pangdinig ngayong Enero 2026 kaugnay ng tinaguriang flood control bribery scam kung saan isa po itong sinisay sa pangunahing mambabatas na iniimbestigahan. Isipin nyo mga kamunting tinig, magsampa-sampa ng kasong impeachment laban kay PBBM. Tapos siya pala itong nakinabang at gumatas sa kaba ng bayan. Iisa pala ito sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ng plunder. Violation si Article 14 or Section 6 Article 14. Isipin mo yan, mga kamunting tinig. Article 6 Section 14 ng 1987 Constitution na nagbabawal sa miyembro ng Kongreso na magkaroon ng personal na interes. Lalo-lalo na pag usapan ng pondo o pera ng taong bayan. So ngayon alam nyo na, no? Tapos ito pala ay humingi ng gag order, no? Humingi pala ito ng noong Enero, ngayon lamang humingi pala siya na kung saan kasama pa ang iba pang mga mambabatas sa Court of Appeals ng isang gag order para pigilan daw po, no, ang mga media, lalong-lalo na ang bilyonaryo na maglabas ng mga ganitong sensitibong mga usapin or detalye tungkol po sa freeze order laban po sa kanila. So, ito po ba ang magsasampa ng kasong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito ba ang nagsampa ng kasong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? So, kayo po dyan ng mga representante, no? Kayo po dyan ng mga miyembro o mga nagtiwala dito sa Pusong Pinoy Party List na ito. Ito po ang ginagawa ng inyong mahal na representante Jet Nisay. Napapabilang pala ito sa mga 8 mga kontraktor pala ito si Congressman.
Grabe naman, oo. Siguro sapat na po yung information na yan para magnilay-nilay ang taong bayan kung sino po ang gustong magpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, ano po ang kanilang motibo, ano po ang mga dahilan, bakit nagkukumahog sila, yun pala'y isa pala sila sa mga iniimbestigahan at inirekomendang kasuhan, oo, sa ombudsman. So mga kamunting tinig, ayun na, finish na. Pero, at least, nagkatotoo yung analysis natin na on or before January 31, magsasampa sila ng kasong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So sigurado, ang mga congressman na sangkot sa flood control anomaly, boboto po ito at susuporta. But they cannot become successful. Why? Mali eh. Alam na mo ng taong bayan at alam ng korte kung ano at alam din ng kasama nilang mga mambabatas kung ano ang motibo nitong mga hinayupak na ito. So yan po ang ulat natin mga kamunting tinig na kung saan ang Pusong Pinoy Representative na party list na ito, okay, na isa din palang contractor na si Representative Jet Nisay ay nagsampa ng kasong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated anumang activity ang gagawin natin sa ating munting tinig channel. At always remember, ikaw at ako, tayong lahat ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye!